Isa sa masarap na marinig, na ang ating bansa ay gumawa ng sariling mga kagamitang pandigma, dahil nagbibigay ito ng karangalan sa ating sarili, at parang nagbibigay mensahe na may kakayahan at may talento tayong mga Pilipino. Marami ang di pa nakakaalam, na may mga trainer attack jets na nabinuo dito mismo sa bansa, at binuo mismo ng mga kamay ng mga Pilipino, ang CI Marquette S-211. Taong 1990, ay bumili ang Pilipinas ng 25 trainer jet mula sa Italy para sa Philippine Air Force bilang bahagi ng AFP Modernization Program. At sa sumunod na taon 1991 hanggang 1994, nag-umpisa ang delivery ng mga trainer jet S-211. Alam nyo ba, na 18 sa 25 trainer jets, ay dito mismo sa bansa binuo ng mga Pilipino, sa pamamagitan ng local company na Philippine Aerospace Development Corporation, na sa ngayon ay nasa ilalim ng Department of National Defense. At nag-assemble pa sila ng isa na hindi tinapos dahil ito ay ginawa bilang spare parts. Ang S-211 trainer attack jets na binuo dito sa bansa, ay mga turbofan-powered aircraft, na may two-seat configuration, na dinisenyo specifically para ma-accommodate ang student at ang instructor. Kaya notong lumipad sa bilis na Mach 0.8, mas mababa ng kunti sa speed of sound kaya tinawag itong subsonic speed, at may 4 itong hardpoint sa ilalim, para sa kanyang secondary role na attack capability. May kakulangan man sa budget, ginamit ng Philippine Air Force ang lahat ng kanilang kakayahan at talento, upang mapahaba ang buhay ng mga eroplanong ito, anupat lagpas na ng 3 dekada ang pagserbisyo ng mga eroplanong ito sa ating Air Force, at sila pa ang nangungunang nagbabantay sa ating himpapawid sa loob ng maraming taon nang ma-retire na ang kahulahulihang prime fighter interceptor jets ng bansa, ang F-5 Freedom Fighter Aircrafts. Ang S-211 na naging AS-211, ay dumaan ng napakaraming mga upgrades na ginawa mismo ng ating Air Force, mula sa pagiging trainer ay nagiging attack aircraft ito, na nagkakaroon ng crucial role sa napakaraming anti-insurgency operations ng ating militar, laban sa mga teroristang rebelde, na naglalagay sa ating mga piloto sa estadong isa sa pinaka-eksperyensyado sa actual combat experience sa rehiyon. Sa pamamagitan ni Lieutenant Colonel Enrique de la Cruz, ilan sa mga S-211 ay kinabitan ng Norsight Optical Sight and ANARC-34 UHF radios, na kinuha mula sa mga retired na F-5 Freedom Fighters. Nagkaroon pa ito ng mas malakas na close air support capabilities, nang kinabitan ito ng ating Air Force ng M350 caliber belly-mounted machine gun pod, na dinisenyo at ginawa mismo ng Philippine company na Aerotech Industries Philippines Incorporated. Pagkatapos ng 3 dekada, noong 2021, pinaalam ng Philippine Air Force na ang natitirang mga AS-211 ay gagamitin na lamang sa pilot training at rotational patrol sa West Philippine Sea. Sa ngayon, tinatansyang hindi lalagpas sa 3 na lang ang natitirang AS-211 Warrior Trainer, light attack aircraft ng Philippine Air Force, na naka-assign na lang sa 105th Training Squadron Blackjacks ng 5th Fighter Wing. Bagamat nakakalungkot na merong mga nangyayaring mga aksidente sa loob ng maraming taong paggamit ng mga eroplanong ito, ngunit karapat-dapat pa ring saluduhan ang mga piloto at mga crews and technicians and mechanics sa mga attack trainer aircrafts na ito, sa mula sa pusong pagsisikap na kanilang ginawa at sa mga talento at panahon na kanilang inilaan, upang mapanatili ang mga eroplano sa lahat ng oras sa pinakamatikas na kalagayan. Snappy salute sa inyong mga sirs! Ang Hindustan Aeronautics Limited ng India, ay nag-offer ng local assembly ng kanilang Tejas Mk-1A light combat aircraft sa bansa, na may kakayahang magdala ng BrahMos supersonic anti-ship missiles, at tila hindi ito tinurn down ng AFP, at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon na maisakatuparan ito, at sinabing ang Philippine Aerospace Development Corporation, ay ang sinabing siyang magiging partner ng Hindustan Aeronautics Limited Company.